Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, mga amigos, mga amigas. Magandang araw po sa inyong lahat. Saan man po kayo naroroon, ito pong muli ang inyong lingkod, Attorney Rene Bueno. Sa episode na to ay pag-usapan po natin yung nangyari nung isang linggo sa Appropriations Committee hearing or budget hearing. In particular, yung tungkol sa budget hearing ng Office of the Vice President na pinangunahan ni Vice President Sara Duterte. At bago yan, gusto kong bigyan ng importansya kung ano pa tong konsepto ng power of the purse. No? Ito pong power of the purse is an important aspect of ng politika at ekonomiya na kung saan tinutukoy ang eksklusibong kapangyarihan ng Kongreso na mag-raise ng revenue, mag-appropriate ng funds at mag-spend ng money. At kasama dito sa kapangyarihan na to ay yung oversight committee or oversight power nila. Ito ang ibig sabihin nito na pagkatapos na maglaan ng pondo ng Kongreso sa isang ahensya ng pamahalaan ay may kapangyarihan silang busisiin at tanungin ang namumuno sa isang ahensya kung paano nila ginastos yung kanilang pondo na ipinagkatiwala sa kanila ng taong bayan sa pamamagitan ng mababang kapulungan. Okay, so kasi ang Kongreso kasi may power to raise funds yan. At para makapag-raise ng funds yan, nag-i-impose siya ng different kinds of taxes. At very common sa ating lahat na yung isa sa pinaka alam nating klase ng taxes or buwis ay yung income tax, di ba? Kapag sweldo natin, nakalagay na yan, may income tax deduction na yan. At meron din mga consumption tax katulad ng mga sa sales tax na kapag bumibili tayo ng mga gamit ay nakaakibat na doon yung sales tax. At meron ding mga value added tax na tinatawag, yung pagdating naman sa mga buwis na galing na mga goods sa ibang bansa, may mga import duties, may mga tariff, no? At yan po ang mga different kinds of taxes na ini-impose ng ating gobyerno sa pamamagitan ng pag-exercise ng power to raise revenue by the legislative department. At pagkatapos niya, siyempre, pag nakapag-raise ng funds yan, ang ating pong Kongreso ay mag-a-appropriate na, maglalaan na ng mga pondo sa bawat ahensya ng ating pamahalaan. Okay? So, pag nakapaglaan na yan ng pondo sa bawat ahensya ng ating gobyerno, siyempre, andyan din yung kanyang power to spend the money na totoo namang binabantayan yan ng ating bayan, no? At subject to audit yan. At pagkatapos niyan, pwedeng i-exercise ng ating legislative department yung kanilang oversight power. Ano po yung oversight power? Yan po ay isang kapangyarihan ng ating Kongreso na imbitahan ang mga membro or pinuno ng ahensya ng ating pamahalaan at tanungin, usisain, imbestigahan kung paano ginastos ang bawat sentimong ipinagkatiwala sa kanila ng ating taong bayan. Di ba? Kasi dapat bawat sentimo may accountability ang mga pinuno dyan ng ating gobyerno. At doon lumalabas yung prinsipyo ng transparency and accountability ng ating mga public officials. Okay, so yan pong power of the purse exclusively belongs to the legislative department. At yung power of the sword naman sa executive department yan. While the power of the pen belongs to the judiciary. So ngayon nga, pinag-uusapan natin yung power of the purse of the legislative department. Kaya nga yung nangyaring Appropriations Committee hearing, no, na kung saan inusisa at nagbato ng maraming katanungan ang mga membro ng Appropriations Committee kay Vice President Sara Duterte. Pero kapansin-pansin, maraming katanungan ang iniwasan ng ating Vice Presidente at fino-forgo pa nga daw niya yung mga ibang katanungan at pinababayaan na ang Kongreso na magdesisyon kung magkanong budget ang ibibigay
in accordance do sa proposal din ng budget for the year 2025. At iniiwasan nga yung mga katanungan na may patungkol sa confidential funds. So, tama ba ang mga hakbang at gustong maging proseso ng ating Vice Presidente? So, kasi po kung susuriin natin ang ating saligang batas, particularly doon sa Artikulo 6 ng ating konstitusyon, abay mukhang hindi uubra at mukhang hindi tumutugma ang mga aksyon at gustong maging proseso ng ating Vice Presidente, sapagkat hindi mo pwedeng baliwalain ang pagdepensa sa iyong proposed budget at yung iyong bigyan ng katwiran ang kung paano mo ginastos ang bawat sentimo na pondo na ipinagkatiwala sa iyo ng taong bayan, sapagkat ikaw ay may accountability sa taong bayan at kinakailangan maging transparent ka kung paano mo nilustay, paano mo ginastos yung pondo ng bayan na ipinagkatiwala sa iyo. So, dapat sumusunod sa proseso kasi very powerful ang Kongreso pagdating sa appropriations, no? At pagdating sa pagre-raise din ng pondo at pagdating sa kung paano mo ginastos ang pondo ng taong bayan. So, malamang ang nangyari nga dito ay dinisallowed ng ating isang ahensya ng gobyerno, yung Commission on Audit, yung at least 73 million pesos na ipinagkatiwalang pondo sa Office of the Vice President, sapagkat hindi nga nabigyan ng katwiran, walang mga supporting papers kung paano ginastos yung 73 million out of the 125 million pesos allocated or appropriated for the Office of the Vice President nung mga nakarang taon. So, yun, ang mangyayari doon, isosoli yan ng Office of the Vice President uli sa kaban ng bayan, sapagkat hindi po nararapat na basta-basta na lamang mong gamitin yan ng walang justification at hindi mo madepensahan kung paano ito ginastos. Bawat sentimo po kasi dapat ay pinakikita mo kung saan napunta yung pondo ng bayan. Dahil pera ng bayan yan, hindi yan pera ng pinuno ng isang ahensya ng ating pamahalaan. Okay? So, kadalasan pag ganyan, hindi madepensahan ng pinuno ng isang ahensya ng ating pamahalaan ang isang proposed budget o yung budget na ipinagkatiwala sa kanya nung nakaraang taon ay binibigyan niya ng pisong budget sa susunod na taon, no? Yan pong pagbibigay ng pisong budget sa isang ahensya ng gobyerno ay isang taktikang ginagawa ng ating lehislatura in order to compel that agency na reviewin nyo uli yung inyong budget na ginastos ninyo nung nakarang taon at suriin ninyo yan, busisiin ninyo at bumalik kayo dito at justify ninyo kung dapat ba talagang bigyan kayo ng pondo sa susunod na taon, sapagkat kung hindi ninyo mabibigyan ng tamang pangangatwiran kung paano ninyo ginastos ang pondo na dapat ay naaayon sa ating batas, abay hindi karapat-dapat na mabigyan kayo ng pondo sa susunod na taon. So, binibigyan ng Kongreso yan. Piso ang budget mo sa susunod na taon. Yan ay isang taktikang ginagawa ng ating lehislatura. So, yan po. Yung power of the purse belongs exclusively to the legislative department. The power of the sword belongs to the executive department, while the power of the pen belongs to the judiciary. So, kaya ko din diniscuss yan. Dahil may init na usapin yan sa Kongreso. Bar exam na yata sa susunod na linggo. At ang aking duda, ito ay isa sa paboritong question din sa bar examination. Baka ito ay pulutin ng mga examiners sa bar examination at maibigay na isang katanungan sa political law. Yun ang unang subject na ibinibigay every bar examination. So, sa mga kukuha ng bar examination, paki-review nyo yan. Nasa Artikulo 6 ng ating 1987 Constitution. The power
of the parts. So hanggang dito na lamang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Attorney Rene Bueno, hanggang sa susunod na episode ng aking YouTube channel.